Matapos nga ang umano'y pakikipaghiwalay ni Sunshine Cruz sa multi-billionaire na si Atong ang dahil sa mga nalaman nito patungkol sa kawalang yaang ginawa ni Atong sa mga nawawalang sabungero, kasunod nito ay handa daw na ilabas at isumite ni Sunshine sa NBI ang mga hawak na ebidensya na magdidiin lalo kay Atong ang. Samantala narito naman ang video kung paano kinilabutan ang lahat sa mga ibinulgar ni alias Tutoy. Sir, tanong ko lang, ilan ba yung pulis na pinag-uusapan natin na sinasampahan natin ng kaso ngayon, kasong administrative? Yung dalawa to, yung iba retired na, pero may kasunod pa to. Ano po ang pinakamataas na ranggo, sir? Pwede ba natin banggitin yung mga ranggo nitong pulis na sinasampahan natin ng kaso ngayon? Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Pele Almadilla, Police Major Almadilla, James Aaron Cabillan, PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abari, PMS Joey Encarnacion, PSMS Smart Antonio Manrique, PMSG Vishwan Valencio, and PSSG Alfredo Agnes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Sir, bukod dyan sa mga nabanggit mo na police colonel, meron rin ba na sangkot na regional director o may rango 1-star general? Yes, pero retired na siya, si General Esteban. Kay Sir Kalinisan po. Thank you. Sir, ano po ang susunod na proseso ng NAPOLCOM? Ngayong pinanumpaan na ni alias Toto yung kanyang affidavit. Siguro, una papasalamat muna kami kay Totoy for coming over. Napaka-importante nung yung affidavit. Noon ka pa nagsasabi ng mga kwento at mga pangalan at ang paglutang mo dito sinyalis ng iyong tiwala sa National Police Commission. Nagpapasalamat kami sa iyo. Pero kailangan ko lang sabihin na i-evaluate din namin muna yung mga kwentong nilalahad mo sa iyong affidavit. Hindi porkat sinabi mo na sa affidavit, kami maniniwala kaagad. Bibigyan natin ng due process ang lahat ng mga pinangalanan ni alias Totoy. Papadala natin sila ng summons o kaya ng order upang sila ay sumagot din. Tandaan natin na ang instruction natin ay paspasang resolusyon ng kasong ito. Inaasahan ko na ang mga miyembro ng PNP na di umano'y sangkot dito ay sasagot ng karaka-raka din. So after the evaluation, maaaring ito'y humantong sa formal charge kung sabi ng ating mga evaluator, pwedeng sumampa to, tayo may jurisdiction. After which, pasasagutin natin ulit yung ating mga respondent na police. Kung kinakailangan ng mga hearing, bibigyan natin yung mga hearing na ito. After which, sasampa na ito sa commission proper kung saan pag-uusapan namin yung kasong ito at puhusgahan na namin yung kasong isinampa ni alias Totoy. Thank you very much, Vice Chair. May we call our second reporter who will ask his question, Mr. Joash Malimban of BNC. Kay Sir Dondon po. Sir, sino po dito sa mga pulis na to yung team leaders na allegedly nakakatanggap ng 2 million pesos per month? Si Colonel Malinaw, sir, hindi po. Si Colonel Malinaw, nagpunta nito 200,000. Pero huwag banggitin ko lahat ang tungkol kay Colonel Malinaw. Wala si Colonel Malinaw. Ang pinakauna ko talaga matalala si Colonel Malinaw. Pinagamitan siya sa akin ni Inesensyo Salazar. Hanggang sa pandemic mo at pinagkilala ka sa akin si Colonel Orapa. Pangalawa, si Engineer Inesensyo Salazar, lumapit sa akin para bigyan ko raw ng monthly na 200,000. So sa sobrang dikit nila, nung panahon na nagtago ako,
na pinatago kami ni Mr. Atong Andal, dumidahin kami ng mga people para sa nila. Meron Criminal Malinaw, nasa ito sa regional chief ng CRPG. Ngayon, hindi siya Mr. Atong at may Agent Salazar, temporary tagulan natin. Ang pinakamasakit dito na ginawa nila sa akin. Ang akala siguro nila, isang bahay lang ito nagtagian namin dahil yun yung nilagipit mo dito sa Bidya. Dalawang bahay po yun. Si Jindy Pagkakita, Rugalay. Kasi may plano lang sila sa akin. Ang ginawa ko, kinunod at pinagkira ko dito sa bahay. Yung time na may kalimutan. Pag-minutan naman ang balik kinasahad, dito tayo ngayon, isasama ko rin siya dito. Dahil isa siya, may notisan, dito magpatawid na to. Dahil yan, cellphone ko, yung na ganito. At saka isang tab ng anak ko. At saka, pinagpisan, nagtaros pa sila. Kasi ang patawin na dapat isama ko rin dito, sir. Diyan mismo, ang pintik na dito sa anak ko. Nagampot ko lang yung anak ko. Sabi ng Santa Biblia, sakyan, sir. Dito, nang dyan yung pating nito. Kung ito, katalang sana ngayon. At yung sa atin, dahil sa hanggang minister atong siguro, mabigyan na rin natin 6 months. Hindi makintinto. Hindi tahong Japan. Kasama si Mr. Atong hindi ng senso sa kasal. At saka si Kirby. Ngayon, agala ni Kirby na bibigyan siya ng pera ng Mr. Atong hindi meron sinuto silang nagkabigayan. Ngayon, nagpaalam ng Mr. Atong Boss, kailangan ko ganaw at magpahinga muna ako. Ang ginagawa nito, nagkinig malinaw. Sunod siya hanggang das. Dahil sa December 3. Sunod siya sa anak ng magkatuloy. Hanggang nagpinata ako ng 200,000. Maligyan sa 200,000, binigyan ko pa siya ng anak. Ngayon, nag-isip ako, ito si Kinulan Malinaw. Membro ng online sabi dahil siya ang survey, siya ang ng Batangas. Ang hiling sila lifestyle para adaptat sa Pilipinas. Thank you. Sir, last your answer. question po on my end po, sorry. Pahaba Follow-up lang. question. Are these also the police officers involved, sir, sa ambush po nun kay Calamba City Councilor Arvin Manguia noong 2021? Ulit, Sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay Arvin Manguia noong 2021, sir? yes, ang yung team leader na si Lieutenant Colonel Rapa, attorney na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-attorney para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Ngayon, yung time na yon, pinapaambos yan ni Mr. Atong sa halagang 2 million. Dahil ang akala ni Mr. Atong ito si Arvin Manguia, siya ang pinanser ng Manchuchupi. Ngayon, minisyonan na pinapambos. Kinabukasan, parang gusto na manghingi yung mga dumali kay Manguia. Sabi ko kay Mr. Atongang, bakit ko bigyan ng 2 million yan? Hindi naman namatay si Arvin Manguia. Thank you, sir. Thank you. Our next to ask our question is Miss Third Ann Malonzo of Sunstar.
Miss Sir, good morning po. Ay, good afternoon. Kay Vice Chair muna. Sir, mga gaano katagal kaya bago ma-resolve itong complaint na final nila today? Bago dumating si alias Totoy sa kasaysayan ng Pilipinas, bago siya nag-file ng kaso dito, napansin natin na totoo lang, medyo matagal na mga kaso sa napon. Totoo lang. Pero nung pagsampa natin bilang bagong hepe ng napon ko, ang nating order, dapat lahat ng kaso tapos ng 60 days. Pakalawa natin ng order ay lahat ng kasong pending tapos by December 2025. So, base doon sa una natin sinabi na ang lahat ng kaso na bagong darating 60 days. Yung kaso ni Mr. Patidongan, i-resolve natin ng 60 days. Kung magkasala man kami, lumagpas kami ng korte, 60, 70, pero 60 days siya. Hindi na siguro masama kung 70, 80 days. Pero we're targeting 60 days from the filing of the complaint today until the release of the decision. 60 days po yan. Kay Mr. Patidongan, Sir, kanina pinangalanan niyo po si retired General Estomo. Pwede niyo bang ilahad, Sir, ano yung partisipasyon niya doon sa anong involvement niya dito sa kaso na ito at kung magkano po ang tinatanggap niya monthly, Sir? Sir General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Na labas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy, yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyo kay Mr. Atong-Ang na boss, patayin mo na si Lindon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Pero wala siya tinatanggap na monthly, Sir. May monthly yan sila. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila po, siguro hati-hati sila sa 70 million ama. Thank you. Our next to ask question is Mr. Emil Sumangil of GMA Public Affairs. Magandang hapon po. Vice Chairman, sir. Good afternoon. Itong mga kinasuhan po o hahawiran niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni alias Totoy. As you can see, kakapile pa lang. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin sino yung mga active dito, sino yung mga dismiss na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nagpa-file ng kaso si Mr. Patidongan, call ng PNP yun. They should have El Burul. Let us not forget that these policemen are still policemen and are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos ni Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan naman sila, so be it. Pero ngayon na nakasampa na ng kaso ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin base doon sa ebidensya na isampa ni alias Totoy. Mr. Patidongan, sir. For the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa PAR. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila, actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klase kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Doon binanggit niyo po na hindi niyo pa nababasa yung affidavit, sir. Tukulin na po ito. Hindi ko pa nababasa sa huli ko. Pero doon yung nakalagay sa affidavit. Ang most likely na kaso grave misconduct unbecoming of a police officer.
Ang penalties noon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from service. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Thank you, Mr. Congressman. Call now Mr. Alan Gatos of DCWB. Kay Patidongan, sir, binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano karami pa ito na pwede nyong ireklamo? 12 lang yung active, yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laperia. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss po yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police. Tapos yung kasama na yung kapatid niya. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga pulis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang-kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung ba yung binabanggit niya? Oh yes. At saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC noon. Nung na-assign sila sa licensing. Firearm. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatos of DCWB. Now, next in line is Ms. Marlene Padjernos of DZMM. Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng Mr. Sabongero? Yes, yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanaw. Okay. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang pulis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Thank you. Our next. Si Judge Felix Reyes po. Mayroon pa follow up. Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing sa Bungero na inutusan ni Mr. Atong Ang. Kay attorney po, kay Commissioner Carnisan, ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Saan na po direksyon ng investigation natin? Nabanggit po nakaraan ang talpakan dito na sa NAPOLCOM. Ano po ang magiging susunod na hakbang po?
So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga yan, babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ng isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating IMIS, Inspection, Monitoring, and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito i-formal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat ngang kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. 2 beses sila sasagot. After which, magpapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After noon, ito ay sasalang na sa Commission and Bank, kung saan ito ay pag-uusapan ng puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So, any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay, di umano ng mga ilang sabungero dito, maaari po kayong lumapit sa National Police Commission. I think, meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complete affidavit. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung Napolcom. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Yan nga. video. Para lang Ngayon, to clear. i-blurt mo na. So, para lang clear. Kasi even though na ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinis. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. kung anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend on me. Kasi yan, kalat na yan, no? Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung kontak ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At tatakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after Napolcom, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Kalinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang Napolcom sa retired? Specifically yung retired na binanggit niya. Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa ay nangangailangan na alis totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon, hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired,
that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy-tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga pulis po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga pulis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari ding gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Jairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Dondon Patidongan. Sir, dun sa 12 pulis, paki-divide natin. Alin ba rin ang may kaso ng paggawa ng missing sabongero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila.
dahil isang team yan sila kung lumakad. Mm. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Mm. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa akin? Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin na, Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million, gawa ng marami kami. So overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108. Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang tayo, bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra. Pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for you to answer, for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them, sa inyong kaparaanan, diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Ano ho, paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIGD noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabungeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Orapa, na nabanggit pa sa akin nung isang police din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo, mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof
ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, siyempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request doon si Totoy sa kanyang final, kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you po. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Ms. Bea Pineza of Bombo Radyo. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Julie Patidongan, ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan, sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga bakit daw may mga nasa likod daw ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit kung kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila.
Yan na akong katatakutan sa kanila. Kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Nandito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang rango ni Estomo, sir, nung nasasangkot siya dyan? Ay, si Estomo, Alpayag. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing Alpha, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance. Pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. Thank you, thank you. Okay, that would be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa. Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ho nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea Wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco, kapatid ni John Lasco. To be honest, naiyak kami na pumapasok kami rito kasi parang ang treatment sa amin, no, very VIP. After 4 years, merong mga government agency na tumututok sa amin. Naiiyak ako kasi at masaya, nararamdaman namin yung suporta nyo. Sana lahat kayo huwag bibitiw. Kasi talagang malaking bagay itong siniwalat ni Dondon. At maraming nadadamay. Ngayon, kami, sa part namin, nandito kami palagi para sumuporta sa inyong lahat. Pero syempre, tao lang kami, nagtatanong kami. Makikita mo sa news palagi, bakit laging PNP? Bakit itong mga habitually engaged na to, may mga red flags na hindi nakikita ng mga kapulisan? Like for example, si Colonel Orapa, he was involved in a kidnapping in San Andres. Pero na-dismiss yung kaso niya. Bakit itong mga ito ay hindi nakikita? 'Di ba? So, sana ang suggestion namin sa mga kapulisan and sa NAPOLCOM also, na magpasa ng batas o ruling na pag nakita nyo yung pulis na may ganun pong kaso na, dapat nababantayan na. Kasi kamukha nito, no? Naghahasik pa ng lagim eh. Ang dami pang tinatamaan dito. So, kami, syempre, parang ang tingin po namin dito, pag hindi naasikaso, syempre, sumasama ang loob. Pero, like what I've said, sana ma-review nyo yung mga files nitong mga kapulisan. Kasi, hindi kami naniniwala na 20 lang to, 15, 30. Marami to eh. Kasi, magmula doon sa investigation namin 4 years ago hanggang ngayon, talagang may mga nag-feedback pa sa mga mastermind, may ganito. So, para sa amin, may sistema ho ito eh. So, talagang you have to take a look into it. Isang malaki ho itong sistema na kumakain sa PNP.
minsan pagka sinabing PNP, napapaano ka na eh. Parang pulis na naman. Makita mo sa social media, pulis na naman. Ano kaya ang pwedeng gawin ni General Torre at saka ng NAPOLCOM para naman makabawi po? Bukod dito, sana naman ho talagang magpasa ng batas kayo na kung pwede, strike one pa lang, tanggal na sa serbisyo. Sana ganun, di ba? Para hindi na pamarisan, hindi na tayo magdalawa, hindi na tayo magtatlo. So, yun lamang po yung hinihiling namin. And sana po, magpatuloy po kayo na talagang fair and just na review dito sa kaso na to. Kasi, hindi siya biru-biruan. Sana wag na hong pamarisan. At sana wag tayong, kahit ma'am, I'm sure may kakilala nyo yung iba, kumpare. Sana ho, talagang justice ho yung maibigay po sa atin. Hindi lang ho sa amin, at saka yung iba pang hindi makadulog, natatakot, pero talagang humihingi rin. Hindi sila ganun ka-bold, ganun katapang, o ganun ka-porsigido. Sana mabigyan rin ho ng justice yung mga yon. Salamat po. If I may respond, ma'am. Nasa pangalawang buwan pa lang po ako na panunungkulan ko bilang pinuno ng National Police Commission. Meron po akong 6 na taon na fixed term. Pangako ko po sa inyo at sa lahat po na nanonood na taong bayan ho, magiging patas po ang National Police Commission. Lahat po ng kailangan pong gawin dito para malinis po ang hanay ng mga kapulisan ay gagawin po namin na walang takot. So kung meron po kayong gustong isumbong po sa amin, kami po ang pulis ng pulis. Kung di man po yun yung awareness level po ng NAPOLCOM, maaari po napakababa. Pero siguro po sa mga nangyayari ho ngayon, katandaan po ninyo na meron po kayong maasahang hustisya sa National Police Commission. Thank you. That being said, may questions pa bang iba? Kung wala na, papasalamat ako sa inyong lahat. Don, salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong tiwala sa National Police Commission. Lahat ng tao dito sa NAPOLCOM ay naniniwala sa hustisya. Mula ng pag-upurin natin, naniniwala rin tayo sa swift justice. So gagawin natin ang lahat to uncover the truth. Huwag kayong mag-alala. Gagawin natin ang ating makakaya. Sa lahat ng respondents din dito, huwag kayo rin mag-alala. Kung kayo ay inosente, aabsueltuhin namin kayo. Pero kung kayo ay nagkasala dito, wala tayong pag-uusapan. Magiging patas ang proseso ng NAPOLCOM. We will hear you out. Pero at the end, justice will prevail. Maraming salamat po. Itong isabong ay isa multi-billion peso industry. Pero alam natin sa lahat ng mga stakeholders dito sa isabong, kahit na gaano kalaking pera mawawala sa inyo, ang pera po ay marirecover yan. Pero yung buhay ng mga nawawala ngayon, as for the record, according to official records of the PNP, meron na silang 31 na missing persons. So itong buhay ng 31 na missing persons na ito ay hindi na maibabalik kung ito'y inyong kinitil na. Kaya doon sa mga suspect, sinong gumawa nitong krimen na ito, I just hope na kung buhay pa yung mga kinidnap ninyo, tinago ninyo, sana i-release na ninyo para makabalik sa kanilang pamilya. At kung siya namang palad ay ito'y namatay na, sana naman bilang isang Kristiyano or bilang kung kayo hindi Kristiyano, sana tulungan naman ninyo ma-recover yung katawan, yung bangkay nung pinatay ninyo, kung saan man nyo ito tinago, saan nyo nilibing, para mabigyan ng magandang libing sa ating mga mahal sa buhay. So, you can run. You can run. But definitely, you cannot hide from the long arm of the law. Mahuhuli at mahuhuli kayo. Sa laki ng krimen na ginawa ninyo, 39 na tao itong nawawala.
hindi po pwedeng walang magdidemonyo sa inyo dahil kayo yung mga demonyo na dati. Didemonyuhin kayo ng mga kasama ninyo at ito'y siguradong lalabas ang katotohanan. Kaya sana yun lang ang apel ko sa inyo. Kung may buhay pa, i-release na ninyo para makabalik sa kanilang pamilya. At doon naman sa investigating agencies, particularly the PNP, 39 missing persons is too huge a number. At kahit isa man lang na kaso, parang wala pa tayo nakitang na-resolve. Alam ko meron kayong progress sa inyong investigation. Yun nga lang, I cannot completely blame you dahil ang pagkakaalam ko, nung sumabog itong kaso na ito, dito lang napabigyan ng pansin itong kinukonsider natin na case number 1, yung nawawala yung January 13. Then afterwards, nagbabaktak na kayo, sa kanyo na malaman na ganun na pala dami ang nawawalan tao sa Isabong. So, I am urging you to please double time your effort dahil baka may ma-recover pa tayong buhay dito. At alam po ninyo, sana huwag kayong manghina sa investigation nyo. Huwag kayong matakot kung sino mang mababangga ninyo. Kung may mababangga kayong malaking tao, influential na tao, kagaya ng ginawa natin sa war on drugs, kahit sino binabangga natin, huwag kayong matakot. Gawin nyo yung trabaho nyo para sa ating mga kababayan. Sana hindi tayo abot sa punto na noon, kinatakutan na ng pulis yung mga drug lord. Nung nawala yung mga drug lord, baka kinatakutan na naman ngayon ay mga gambling lord. Sana hindi mangyari yan. At alam kong hindi kayo papayag na gano'n because kayo ang Philippine National Police. Wala makakaharang sa ginagawa ninyo. Kaya double time your effort, bilisan yung trabaho ninyo dahil ang buong bansa ay nakatingin sa inyong ginagawa na sana mabigyan ito ng solusyon. Doon naman sa mga relatives sa mga biktima, mga mahal sa buhay, ako po'y nakikiusap sa inyo na huwag kayong matakot mag-share sa amin ng impormasyon leading towards the resolution of this case. Sana, kung meron kayong tinatago dyan na impormasyon, i-share na niyo sa committee na ito para makakatulong yan sa investigasyon. Huwag mo kayo matakot. Nandyan yung PNP to protect you. Hindi kayo papabayaan yan. Huwag kayo matakot kung kahit sinong mabanggain ng PNP, hindi yan sila atras. At doon naman sa ating mga kababayan, ngayon nakikinig, I would like to advise you na bantayan din yung mga mahal niyo sa buhay. Dahil grabe na itong addiction na nagagawa ng isabong. Ang isabong ngayon ay hindi kagaya sa tradisyonal na sabong na kung saan nagkakaroon natin ng sabong tuwing linggo, tuwing may official holidays, or tuwing may pista. Ang isabong po ay 24/7. At the comfort of your bedroom, makakasabong ka, makakapanalo ka, or matatalo ka. Isang pindot lang ng cellphone through GCash and PayMaya. Yun na, boyla. Panalo ka na or talo ka na. Kaya hindi mo alam sa kakasabong mo, nalibing ka na pala sa problema. Ang laki na ng utang mo. Dahil nga, nandun ka na nakahiga sa higaan mo. At ang masama pa dito, yung may mga bata pa na na-involve sa isabong na hindi naman dapat. Dahil hindi naman nila online ito. Hindi nakikita kung sino yung nagbibit physically. Kaya hindi natin malalaman. Kaya tanggap ng pusta. At mayroong mga instances na alam natin, may mga bata na nagpakamatay dahil dito. Mayroong ng mga pulis mismo na involved sa krimen, nagnanakaw, doon, galing ako kahapon doon sa Oriental Mindoro, may isang pulis doon na nahuli na pumasok sa hardware, nagnakaw.
At nung tinanong ng chief of police, bakit ka nagnakaw? Kalaki ng sweldo ng police. Sir, nalulung po ako dito sa Isabong, sir. Hindi na ako makabangon. Kaya nagnakaw na ako. At meron pa na hold up na police dahil dito. So, 7-Eleven, sir, di ba? Hold up. So, isipin niyo yung police na napakalaki ang sweldo, sila yung otoridad nakagawa ng krimen dahil sa pagkalulong sa Isabong, dahil sa addiction sa Isabong, how much more yung ordinaryong tao na walang stable job. So, ito'y dapat natin pagtutuunan ng pansin talaga kung paano natin ma-address yung addiction ng Isabong. And itong pagdinig na ito, ang purpose naman talaga nito is kung ma-recover pa natin yung mga tao na nawawala at matukoy natin kung sino ang mga salarin. Of course, through the efforts of our law enforcement agency, ipe-pressure natin sila na gawin nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. At pangalawa, in aid of legislation, na talagang dapat bigyan ng katuunang strict regulation itong Isabong. As I have said, addictive ito at it causes so many social ills. So, dapat ma-actionan ito ng ating gobyerno. Yun lang po, maraming salamat at sana po at the end of this hearing, magkakaroon tayo ng linaw sa problemang ito. At alam kong hindi natin matapos ito, mag-schedule pa tayo ng another hearing dahil yung gusto ko mga resource person na didikdikin ng tanong ay wala dito. So sana next hearing mag-appear sila para lalabas ang katotohanan. Yun lang po, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. Mr. Chair. Yes, before I recognize you, Senator Grace po, the physically present senators here there are 3 of them, so sila muna ang unahin nating mag-deliver na kanilang opening statement, then afterwards kayo na, virtually present. Is it okay with you, ma'am? Yes, of course. Thank you. Okay, thank you po. First, si Senate President is recognized. Sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. I wish to thank the chairman of the Committee on Public Order, Senator Ronald De La Rosa, for calling this hearing on the rising number of missing persons allegedly involved in Sabong and Isabong related incidents. The fact is, cockfighting is a popular pastime in the country as it dates back to 6,000 years ago, if I'm not mistaken. There is no pastime in the Philippines that is as popular and as old as Sabong. And it even rivals the popularity of basketball dito sa ating bansa. It is said to be a billion-dollar industry, making cockfighting a great source of revenue for the country. Now, the sport is being haunted by a controversy due to the increasing number of missing persons allegedly involved in the said sport. But again, cockfighting has cultural significance, and that is, it has brought entertainment and income to the Filipinos. So the immediate resolution of the matter should be made. So thank you for the public hearing that you called, Mr. Chairman. Thank you, sir. Senator Pinglac-Nung, sir, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. As your Vice Chairman and erstwhile Chairman of the Committee on Public Order and Illegal Drugs, I have a very brief statement to make. 31 reported missing persons, as of last count or latest count, without any trace apparently, is a big challenge to the Philippine National Police and the entire law enforcement community. Now, failing to resolve these cases will be a big slap or an embarrassment to the PNP as well.
So I hope this legislative inquiry can help resolve the issue at hand. So with that, Mr. Chairman, thank you very much for the opportunity to make that statement. Thank you, sir. Senator Tolentino, you have the floor. Thank you. Will defer to the best investigative minds present here. We have two former chiefs of the Philippine National Police as part of the committee. We have the former chief of the Dangerous Drugs Board, Mr. Chairman. So I would probably just be infusing some legislative legal inputs relative to the power of PAGCOR to grant franchises, if these are really pursuant to Republic Act 9487, as well as the social implications of what is going on right now, without dwelling into the factual basis of this investigation. I hope this will be very productive. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Next, Senator Poe, Grace Poe. You have the floor. Thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing. Good morning to our colleagues and our resource persons. Napakahalaga po na malaman natin ang punot dulo ng mga issue ngayon. Hindi po biro ang kawalan ng buhay o ang nawawalang mga mahal sa buhay. Kaya po ako sumali din sa hearing na to sapagkat hindi kaila sa atin na merong aplikasyon ang Lucky 8 ng prangkisa sa Senado. Ito'y pumasa na po sa Kongreso. Ngayon ay pagbukas ng Senado muli sa darating na Mayo, tatalakayin natin. At mabuting bukas ang talakayan na ito. Alam nyo, maraming nagsasabi na huwag bigyan ng prangkisa ang Lucky 8 sapagkat may mga nangyayari nga sa ating lipunan na hindi kaaya-aya dahil sa sugal. Pero ang totoo nun, ang nagbibigay naman talaga ng provisional license to operate ay ang PAGCOR. So, ngayon na binibigyan nila ito, dapat talagang talakayin din sa Kongreso kung naayon ba na magkaroon ng prangkisa ang isang pasugalan katulad ng Lucky 8. Ngayon, ito naman ang ating iisipin. Pag merong prangkisa, unang-una, merong oversight. Mas mababantayan ang mga ganitong klaseng operasyon. Mas magkakaroon ng malinaw na mga probisyon kung ano bang papayagan natin, 24 hours ba na sabong or kung ano man ang mga ibang regulasyon na maaaring maaprubahan. Pangalawa, doon din sa prangkisa, merong kapangyarihan ng Kongreso na bawiin ang prangkisa na ito pag nagkaroon ng violation o hindi pagsunod sa mga naayong probisyon sa prangkisa. Isa pa, kung ano man ang kinikita ng isabong na ito ay maaaring ibigay sa natatamang ahensya ng gobyerno bilang buwis para mabigay naman sa mga ibang programa na kailangan ipatupad ng gobyerno katulad ng universal healthcare. So ngayon, tama yung sinasabi ng ating chairman na isang buhay, 30 ilang buhay ay napakahalaga. Kaya iisipin natin mabuti, sa pagbibigay ba ng prangkisa, mas makakabuti ito sa kabuuan ng ating lipunan para mas mabantayan ng ganitong uring mga pasugalan o hindi ito makakabuti sa atin. Kaya sana naman maresolbahan ang mga kaso na to at malaman kung sino talaga ang mga responsable. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Grace Poe. Next is Senator Joel Villanueva. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pagkakataong ito sa ating mga dear colleagues. Magandang umaga din, Mr. Chairman. I would just like to share my 2 cents on the abduction of at least 31 people na ho pala, hailing from Manila, Laguna, and even from my home province here in Bulacan because of their involvement in gambling activities. Mr. Chairman, hindi po ito unang beses na nangyari ang ganitong mga insidente.
ito pong 31 missing individuals are just the latest casualties. Napanood ko po nung isang araw yung sa news, yung isang video kung saan nakuha sa CCTV ang pagdakip sa isang residente ng San Pablo, Laguna. Nagpanggap pa pong mga NBI agent ang nag-issue ng warrant of arrest, and the victim was reported to be a master agent of online sabong and was accused of game fixing. Mr. Chairman, I leave it to the proper authorities to determine the specific motives and reasons behind these appearances. Ang obvious lang po dito, Mr. Chairman, sa atin, tingin ko, malinaw na malinaw, sanhi ito ng sugal. Sanhi ito ng napakadaming sugal na naglilipana sa ating lipunan, Mr. President. The records will bear us out na nasa kamera pa lang po tayo ay lagi na natin itong pinapaliwanag sa ating mga kababayan kung bakit hindi po talaga makakabuti ang sugal sa ating bayan. Lalo na po itong online sabong. Una, Ginoong Mr. Chairman, kabaligtaran po ng lahat ng pagpapahalagang Pilipino ang pagsusugal. How can we teach our youth to be industrious and to take their study seriously if gambling is rampant left and right, or by giving them the false hopes that the game of chance can actually improve lives? Recently, Mr. Chairman, a 19-year-old student in Davao de Oro was arrested by the police after he was unable to pay more than 500,000 in bet money for online sabong. Other students have resorted to stealing from their parents to play, some of whom are minors. There is also a reported incident involving a Quezon City police officer, binanggit nyo kanina, Mr. Chairman, who robbed an LBC branch in my province in San Miguel, Bulacan. Sayang naman po, Mr. Chairman, yung investment natin sa education and training. Kung mababaliwala lang din po sa, dahil iisipin na lang ng ating mga kabataan, meron palang shortcut May shortcut sa pag-asenso. Ito, magsugal na lang ako, ba't ako magbabanat ng buto, mag-aaral pang mabuti. May shortcut naman. Pangalawa, Mr. Chairman, ipinapakita po ng rising number of missing persons allegedly involved in gambling o sa isabong na napakataas ng social costs ng sugal. In a news article written by Ms. Susan Ople of the Blas Ople Policy Center and Training Institute, sabi po niya, she cited circumstances of several of our OFWs who place bets online with payments done electronically. She stated that even labor attaché Resty de la Fuente flagged online gambling as an emerging concern among OFWs. And the list goes on, Mr. Chairman, with stories of bankruptcy, broken families, and other criminal activities as a result of gambling. There's also this 2011 study by Baylor University in Texas, I just want to put this on record, stating that the social costs for each pathological gambler is $9,393 per year, or almost $500,000 pesos kapag pinagsama-sama po yung nagagastos sa pag-solve ng krimen, adjudication, lost job productivity, unemployment insurance, therapy, treatment costs, suicidal, social services costs, at iba pa. And last but not the least, Mr. Chairman, gusto ko lang pong sabihin, in relation to my second point, na-establish na po ng maraming pag-aaral na ang pathological gambling is a mental disease. And there is a correlation between gambling and suicide. Kahit po ang World Health Organization kinlasify ang pathological gambling na isa pong sakit. Now, ano po ang mga sintomas? Deaths and lies. Pangungutang at pagsisinungaling. These two symptoms, where to? Saan po ito pupunta? Broken marriage, dysfunctional family, children dropping out from school, infidelity, domestic violence, and now kidnapping. Klaro po, Mr. Chairman. This public hearing is very timely, kaya salamat, Mr. Chairman, for calling this hearing because it's about time we wake up to the downside of gambling and discuss yung ill effects po niya, yung ill effects especially during these times of major health and economic woes. Of course, we should also exert all efforts. Equally important po to locate ito pong 31 missing individuals, save their lives, and return them to their families and loved ones kung may buhay pa po tayo nakikita. Muli, Ginoong Mr. Chairman, trabaho po at hindi sugal
o ang pagtaya sa sabong, isabong ang magbibigay sa atin ng oportunidad sa ating mga kababayang Pilipino. Ito po ang dahilan kung bakit tayo po ay narito ngayon dahil ang trabaho natin. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sana po lahat tayo hindi pumayag na mabaliwala ito dahil sa sugal na hindi naman po oportunidad kundi panganib ang hatid sa ating mga kababayan. Muli, God bless us all. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat, Senator Joel Villanueva, at I would like to take this opportunity that this humble representation is expressing his gratitude sa aking mga colleagues na andito ngayon, nag-attend physically at virtually, kahit na tayo ay naka-break. Salamat at tinutulungan ninyo ako at napakabigat po itong problema na ito. Again, Senator Pia, I just would like to, yung sa listahan natin, nauna si Senator Pimentel. Senator Pimentel muna, din ikaw, Senator Pia. So thank you. Senator Pimentel, you have the floor. Thank you, and thank you to Senator Pia for being a very understanding colleague. Mr. Chairman, congratulations for holding this hearing, which is in the nature of an investigation. Alam nyo, nung una ko itong narinig, itong problema na ito, at ako'y nagko-congratulate din sa GMA News, no? Kasi napansin ko na sila ang nakatutok po sa issue na ito. 20 pa lang nung nalaman ko ito, 20 missing persons. Ngayon, na-update nyo po yung figure natin, 31 na pala. Nung 20 nga, na-alarma na ako because napakalaking grupo nito. Kung merong isang tao or isang grupo or organized group ang nasa likod nito, pinapakita nila that they are as powerful as our PNP. Napakadelikado na po nito. We cannot allow such a person, a group, or a syndicate to continue to exist. Ngayon, 31 na ang missing person. So, mabuti at yung mga pamilya po nila ay nag-organize na, nagde-demonstrate para po ma-focus yung atensyon ng mga law enforcers and policy makers as well as legislators on this particular problem. Na sa naririnig ko po sa mga opening statements, ang ating sinususpetsahan ay isabong. Actually, not the normal physical sabong, but this new way of playing sabong, which is isabong. So, tignan po natin kung anong malalaman natin through our hearings at sana malaman natin ang punot dulo nito. But may mensahe na lang siguro natin sa mga pamilya ng mga disappeared, hindi po bibitawan ng Senate Committee on Public Order itong issue na ito hanggat hindi natin malaman sino ang mga nasa likod nito. So I just have one question to the chairman. Sino po yung sinabi ninyo, sir, na hindi present ngayong araw na gusto niyo sanang tanungin? Kaya tuloy magre-reset tayo. Surely magre-reset po tayo ng another hearing, Mr. Chairman? Yung mga management ng mga isabong arena okay. na inibitahan natin, yung mga gwardiya hindi po dumating, and I think they are only represented by one attorney, Angelo Nino Santos. So mas gusto ko sana humarap dito yung mga nandoon talaga during the time of the incident nung nangyari yung pagkawala ng mga tao na nagsasabong doon sa arena. I'm sure that Attorney Santos is sige, Mr. Chairman. So, yun lang gusto ko, yung mga tao doon sa management ng mga arena. Yun lang gusto kong papuntahin dito. So to end my opening statement, Mr. Chairman, I will support any motion in the course of this hearing which will force these people to attend our investigative hearing. So, salamat po, Mr. Chairman.
Yes, Senator Coco Pimentel. In fact, the PNP has filed already several cases of obstruction to justice. At sana, kung ini-snub na yung PNP, dapat itong committee natin ay hindi la isnabin. So, salamat sa pagbigay mo ng reminders na gano'n. Next is Senator Pia Cayetano. Please, you have the floor, sir, ma'am. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to thank the chairman for taking time to call this hearing. It's a very important matter, and I'd like to say hello to our colleagues since we are not in session. We don't see each other, but a special mention to our colleagues, Senator Lacson, Senator Soto, Senator Joel, who are busy campaigning and yet consider this a very important hearing and are present today to attend. Thank you talaga. I personally appreciate your presence in this hearing kasi imbis na umiikot kayo, nag-aabala kayo dito sa napakalaking issue na to. So let me also join many of our colleagues who have expressed their concern on the disappearance of, as was updated, 31 people in connection with Sabong and Isabong. You know, as Senator Joel had mentioned, we already know that so many problems are associated with Isabong, and gambling and online gambling makes it even easier. So he mentioned broken families, mga pamilyang apektado, suicides, lahat yan alam na natin. No? I don't have to even repeat it. But even in the news, I think today, pati police nang hold up ng gas station para makabayad daw ng either pangbayad niya or pangsugal pa niya. So it's really terrible, and it is very clear that this is a social illness. So we have options. As Senator Grace Poe correctly pointed out, there is a franchise bill pending in her committee. This has already been reported out. With all due respect, I would have wanted to ask more questions, especially to PAGCOR, especially to the franchise holder, because I know Senator Poe does her best to explain when all of us, when we're the chairman and we're on the floor, but I had wanted the opportunity to be able to directly ask these people these kind of questions. Kaya very timely po, Mr. Chairman, ang pagtawag nyo kasi this gives us another opportunity to directly question these people who are bringing in, who are encouraging, who are financing all the elements that go into a lucrative online gambling institution in our country. And I mentioned that there are different people, different groups that play into this because it's not just the franchise holder. It would also be the loan sharks. It would also be creditors, online payment systems that are not doing their job well or which require regulations on our part. Because paano magkakautang ng ganun-ganun kung ang limit ang laman ng debit card niya is 2,000. For example po, ako, nag-GCash ako. Pupunta ako sa coffee shop, tapos sasabihin ko, ay sorry wala na pang laman yung GCash ko. 50 pesos na lang pala. Tapos, eto yung totoo niyan, magte-text ako sa staff ko, sasabihin ko, pakilagyan mo naman ng pera yung GCash ko kasi literally, yung wallet ko, yung digital wallet ko, walang laman. I cannot buy. But how can they gamble? May limits yan, di ba? O anong nangyari ba dito parang mega credit card na to na walang mga limit. Na ang limit extend na kahit yung capacity mo to pay. Because if you're gonna apply for a credit card, you look at your capacity to pay. But pagdating dito sa gambling, wala na ba yun? So there are so many questions, Mr. Chairman, that go into this, and it's so important that we take our time na himayin natin to. The initial concern, of course, is the disappearance, the life at stakes here, the people who have died. Pero sabi nga ni Senator Joel, mga estudyante. So again, I go back, we have a choice. Ang pinag-usapan kanina is nagbigay ng authority ang PAGCOR. That's one choice. We allow PAGCOR to do their mandate and to give authorities left and right. Second, we give a franchise and we put whatever monitoring, whatever check and balances we want. But third, we ban it.
We determine as a country that this is not the kind of policy we want for our country. This is not the future we want. I don't have to say the words, Senator Joel said it before me. What example are we giving our children? Okay lang to gamble, okay lang umutang, okay lang magkanda sira-sira yung pamilya. We have a choice to make a policy that says this is not okay. And I go back, my last point, if we look at the last few years, we allowed we passed a law taxing pogos. Sabi natin, we do not want pogos in the country, but given various factors, including the fact that the gambling does not happen in the country, Filipinos are not involved in gambling in the country, then we have allowed it, and we will be taxing the pogos, we will be taxing the employees, and so on and so forth. Yun yung ating source ng revenues for social concerns. Huwag na natin dagdagan. Let's see how this works first. Let's see what kind of revenues we get out of this. Yung palang alam na natin maraming problema. A colleague of ours has also filed a resolution seeing how damaging the existence of pogos are also in our country. Tapos dadagdagan pa natin, ginagawa pa natin pinapayagan ng maging kabuhayan to, not just for those operating the isabong, but also all the other members of that whole wheel that makes it turn, like I said, from doon sa nagpapautang, doon sa nagpapatakbo ng maliliit na betting stations, and so on and so forth. So, malalim ito, Mr. Chairman. Again, salamat na tinawag niyo itong hearing na to. Himayin po natin to, tiyagain po natin. Total, pareho naman tayong naka-break, pero itong mga kasama natin, nagka-campaign, nandito, tiyagain po natin kahit ilang araw po to abutin. I'm sure willing ang mga kasamahan natin to find the solution to it, and I hope it is similar to what Senator Joel and I want, na maban na itong mga ganitong klaseng activities. Maraming salamat. Thank you, Senator Pia. Maraming salamat. Meron ba tayong tagapagko rito? You have opening statement? Good morning, Mr. Chair. Sandali lang. Mag-oath muna tayo sa lahat ng mga resource persons sa COMSEC take charge. Thank you, sir. Sir, before they take their oath, may I first recognize again the people from the private companies whom we have invited, sir. From the Globe GCash, the President and CEO Martha Sason is represented by Attorney Mark Anthony Amurao. From the Smart Pay Maya, sir, we have invited them, but they have not given us any representative of this moment. We would also like to recognize the presence of the President of Lucky 8 Star Quest, Attorney Angelo Nino Santos, who also represents Manila Arena. We also informed Attorney Santos last night, sir, that if possible, the guards would come with him, sir. We would also like to recognize the presence of Mr. Joe Pisano, CEO Jade Entertainment. He is present via the internet, sir, or virtual, from the Jade Entertainment and Gaming Technology. From the Nevin Cockers Alliance, we would like to recognize the virtual presence of Attorney Magnum D. Agpawa. As stated earlier, the Manila Arena is represented by Attorney Angelo Nino Santos. May we request all the invited guests here at the session hall and at the gallery to please stand up and raise your right hand. Even those people who are online, tayo po tayo, sir. Tayo po tayo. Yung families din po, tayo po tayo. Mag-swear lang po tayo. Yung invited guest po. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public hearing and investigation? Thank you very much. Please take seats. Thank you. Ang hihingan muna lang natin muna ng opening statement is PAGCOR, then PNP. Then afterwards, para orderly yung ating hearing, we will take each case. There are 6 cases. There are 6 cases
according to the PNP. So we'll take case number 1 involving ganito karaming mga missing persons. PNP muna magsalita sa kanilang report, then afterwards magsalitain natin yung management nung arena, then afterwards yung family members magsasalita sila. So ganun ang treatment natin. It's case 1 up to 6, PNP muna, then management ng arena, then followed by the family members. But yun nga, pamuna ang PAGCOR, bigay ng opening statement nila, at then followed by the Chief PNP. Afterwards, Senator, the Senate President and Senator Lacson can start injecting their questions dahil pagbigyan natin sila at marami pa silang gagawin. So, ganun. Thank you. PAGCOR, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, honorable members of the committee, representatives from the law enforcement agencies and other national agencies, ladies and gentlemen, good morning. First of all, Mr. Chair, we would like to commit our cooperation and assistance in attaining the ends of this committee. PAGCOR is committed in helping and assisting our law enforcement agencies for this purpose. And also po, we would like to clarify the difference of traditional cockfight or sabong with that from e-sabong. For the actual cockfights, it is the local government units who issue licenses to these cockpits and to these cockfights, ensuring that these are being lawfully conducted or performed. As to PAGCOR, we only license the remote betting of these licensed cockfights happening in licensed cockpits. So ang e-sabong po ay pumapasok lamang when 2 elements are met. Una po sa lahat ay ang pagla-livestream or pagpo-broadcast ng mga licensed cockfights from these licensed cockpit arenas. And these are being live-streamed or broadcasted to off-cockpit betting for purposes po of betting by the players. So again, Mr. Chair, we would like to have that clarification that traditional sabong po is different from e-sabong, the latter being regulated and licensed by the PAGCOR. And again, Mr. Chair, we commit to assisting our law enforcement agencies to attend the ends of this committee. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat. Quick question lang. Ilan ba ang e-sabong licensee natin? Currently, Mr. Chair, we have 7. 7. Can you Yes. name the 7, please? That For the record of this committee, name the 7 licensee. Well, how do you call that? Licensee, franchisee, or what? licensing. Licensee. Okay. Licensed e-sabong Please, operators. The kung- 7 licensed e-sabong operators, Mr. Chair, are Belvedere Vista Corporation, Lucky 8 Star Quest Incorporated, Visayas Cockers Club Incorporated, Jade Entertainment and Gaming Technologies Incorporated, Newin Cockers Alliance Gaming Corporation, Philippine Cockfighting International Incorporated, and Golden Buzzer Incorporated. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Go ahead, sir. Just out of curiosity, out of the 7 licensees, is it only Lucky 8 that is filing for a franchise? From what we are aware of, Lucky 8 po ang dininig ng Senado nitong huli, Mr. Chair. Again, sorry, I did not get that. Again? Lucky 8 lamang po ang dininig na franchise application ng huli, Mr. Chair. But I believe meron pa pong isang pending application, but ang nakarating pa lang po for hearing for the grant of franchise ay for Lucky 8 po. What happens if, let's say, the franchise of Lucky 8 is given? What happens to the 6? It is our position, Mr. Chair, that being granted with valid licenses from PAGCOR, they are still considered valid licensees and are authorized to operate unless revoked po. All right. What I mean is, yung isa, kumuha ng license, ng franchise. Nabigyan ng franchise.
Ano ngayon ang diferensya nila doon sa nagkaroon ng franchise, doon sa 6 na hindi nabigyan, walang franchise at license lang ng Pagcor? Anong diferensya no? For the franchise po, papasok lamang po ang PAGCOR, Mr. Chair, sa pagre-regulate po sa kanila. And this is where our position for the issuance, for the promulgation po of a gambling law would come in. Kasi po kung may gambling law, mas madali po sa amin sa Okay. PAGCOR ang I will answer the question for you. Ano daw ang diferensya doon sa mabigyan ng franchise at saka doon sa 6 na walang franchise? I think the answer is very clear na itong mabibigyan ng prangkisa ay magtatamasa sa isabong for the next 25 years. Samantalang itong 6 na hindi nag-apply ng prangkisa, pagpasok ng bagong gobyerno, after this administration, ay subject to control na naman sila ng Pagcor kung i-renew ba yung kanilang license. Di ba? Whereas kung yung franchisee, congressional franchise, will give them 25 years na mamamayagpag sa isabong. Do you agree with me? Yes, Mr. Chair. All right. So, presently, with or without franchise, pare-pareho sila. Yes, Mr. Chair. Basta pwede sila mag-operate with or without a franchise. Yes, Mr. Chair, as long as they have valid licenses from PAGCOR. All right. Thank you. Good. Thank you, sir. I think Follow-up. Senator Pinglaton. Sir But Chairman. in other words, once granted a legislative franchise, you will lose regulatory powers over that licensee. Di ba? We will continue regulating, Mr. Chair. A franchise holder, congressional franchise holder, or legislative franchise holder. They're out of Pagcor already. If the license remains valid, Mr. Chair, we will still continue regulating them until the same has been revoked. In other words, even if they're granted legislative franchise, parang sa NTC, yung sa franchise sa frequency, you can still exercise regulatory powers over the franchise holder. Yes, Mr. Chair. Thank you for the clarification. Mr. Chairman. License sa inyo. No, ay kung Senator, Senate President muna. finish it Please. first. Yes, sir. Kung ayaw na kumuha ng license sa inyo, nung may franchise na siya, ayaw na kumuha ng license sa inyo. In that case, Mr. Chair, we can only regulate po those with valid licenses with us. Tama is ano ni Senator Lacson. Pagka nabigyan ng franchise, wala na sa ano ninyo. Wala na sa jurisdiction ninyo. Much is contained in a letter addressed to us. I received that letter from your chairperson, Andre Domingo. That your position is to oppose the granting of the legislative franchise. Is that correct? As to the granting of the legislative franchise po, Mr. Chair, it is we don't oppose the granting po, but what we fully support is the promulgation po of a gambling law for PAGCOR to better regulate po the industry. Parang iba yung nabasa ko sa letter ni Chairperson Domingo. Your position is to oppose the granting of the legislative franchise because ang reason sinite doon, mawawala nga yung regulatory powers ng PAGCOR over the franchise holder, the legislative franchise holder. Anyway, that's another matter that we must take up during the plenary debates of the franchise application. Thank you. Thank you, sir. Senator Tolentino first. Senator Tolentino. Go ahead. Ma'am, are you listening? Thank you, Mr. Chairman. May sinabi po kayo kanina, there are 2 elements needed before an isabong operator is given a franchise by PAGCOR. Ang nabanggit nyo lang, isa, live streaming. Siguro po nakalimutan nyo yung pangalawa. Ano po yung pangalawa? Ano, Mr. Chair? The second po is for the purposes of betting po. For purposes of betting. Siguro, habang tumatakbo tong hearing natin mamaya, sagutin nyo paulit-ulit, saan galing po yung karapatan ninyong mag-issue ng prangkisa para sa isabong. Binabasa ko po itong Republic Act 9487. Wala naman po dito nakalagay na
na allowed kayo mag-issue ng prangkisa sa isabong at binabasa ko rin po yung inyong regulatory framework for electronic sabong. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha itong karapatan nyo o authority na mag-issue ng regulatory framework for isabong, except perhaps kung nagre-rely kayo sa opinion na lumabas galing sa Department of Justice or sa Office of the Solicitor General. Pero nagtatag pa kayo ng isang bagong opisina, isabong licensing department, na wala naman dati. So, babalik-balikan ko po yan saan nag-ugat ang karapatan ninyo, authority, na mag-issue ng prangkisa para sa isabong. If I may be allowed. Yeah, Senator Tolentino, I think you're referring to license in the franchise. Yes, license. yes, yung license. Yung license. Nagkiklaim kayo na may delegated authority kayo na wala naman po sa Republic Act 9487 na hawak-hawak ko rito. You have the floor, please. Pagko. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, we derive our authority po to grant licenses to isabong operators by virtue of OSG, opinion from the Office of the Solicitor General, dated May 31, 2018, opinion from the Department of Justice, dated January 28, 2021, and a memorandum po from the Executive Secretary, Office of the President. These three correspondences, Mr. Chair, identify or recognizes our authority, PAGCOR's authority to issue licenses. Again, Mr. Chairman, wala po ako nakikitang legal authority. Isang authority galing sa batas, na galing sa Kongreso, na nagbibigay sa inyo ng karapatan na mag-issue ng lisensya para sa isabong. Dahil nakalagay nga dito sa Section 2, yung authority niyo hindi kasama po yung games of number. Kanina, dinidifferentiate mo yung physical sabong at isabong, pero again, medyo malabo po yan. Mr. Chairman, hahaba po ito. Marami pong factual issues na kailangan pang ipalabas. I refrain from pursuing this question, pero dapat po sagutin po nila yan. Salamat po, Mr. Chairman. Chairman. Maraming salamat, Senator Tolentino. Mr. Chairman, very related, Mr. Chairman. Okay lang sa'yo, Senator Pia? Si Senator Joel mo na? Just one minute lang, Mr. Chairman. This is very related. Thank you. Mr. Chairman, I agree with Senator Tolentino. This representation was part of the House of Representatives that passed the Charter of PAGCOR, Republic Act number 9487. It's distinctly there, Mr. Chairman, Section 10. Nature and term, Mr. Chairman, shall not extend licenses to games explicitly mentioned, like cockfighting, Mr. President, Mr. Chairman. So I wonder where PAGCOR is getting their legal basis as to how they can or why are they issuing licenses. I have the same passion with the senator from Batangas, Mr. Chairman, because I don't see any reason why they can actually be allowed to give out licenses like this. Another thing, Mr. Chairman, I know this is far from this, Mr. Chairman. Yung GCash, for instance, yung Globe. Bakit? In 2 minutes, pwede ka nang magtumaya ng online sabong, Mr. Chairman. Kahit sinong may GCash. Kasama din ba sa franchise nila yun? So I'm just wondering, Mr. Chairman, just want to put that on record. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Pia. Thank you, Senator Pia. You have the floor. Yes. Actually, Mr. Chairman, my questions are really just all follow-ups to the questions asked by our colleagues for their clarification. PAGCOR, in response to Senator Tolentino, mentioned issuances or authorities, issuances from SOLGIN, Office of the Executive Secretary, and DOJ. Can we get copies of that? And sana during this hearing, para we can have follow-up questions. Kasi I'm sure my colleagues would also want to know what are these issuances that are now the basis of PAGCOR's authority to grant online gaming, because Senator Joel already says that cockfighting per se was already excluded. So kung merong mga bagong issuances na ganito, di natin alam, put it on record so that we can also study it. That's one question. Can I just get a confirmation from PAGCOR that they will provide ASAP? Yes, PAGCOR, can you give us the requirements of Senator Pia? Yes, Mr. Chair. Okay. Yes, and then approbative, Senator Pia.
And then my second question also is a follow-up. I think this was in response to the Senate President, Senator Soto's question on PAGCOR's authority. On who are these grantees of PAGCOR? And I think PAGCOR mentioned, was it 7? So can we, and I'm not sure if the names were mentioned, but in any case, can we put on record the names of each of these grantees and who are the people behind this? So the incorporators, the president, the managing boards. I'd like to know that, Mr. President. Let's put that on record as well. So that we know who are these personalities, because we don't want them to be hiding behind, their corporate veil. We want them to be, they should all be willing to show their face and acknowledge that this activity that they have ventured in is causing these kind of problems and be accountable for it. So we want to get their full names, Mr. President. Can we do that? Mr. Chairman, can we do that? Yes, we can do that right away, Senator Pia. PAGCOR, can you name names? Who are these, who are the persons behind these seven licenses na binigyan ninyo ng license? Mga pangalan. For Belvedere, Mr. Chair, for Belvedere Vista Corporation. May request dito na medyo pwede mong anyway, may cover man tayo sa gilid. O pwede pa samantala, tanggalin mo lang muna sandali. Then balik mo lang Yes, mamaya Mr. after Chair. ka magsalita. Kasi hindi daw marinig, sabi nung media na nagmumonitor. Yes, Mr. Chair. Sige, please. For Belvedere Vista Corporation, Mr. Chair, we have Mr. Rogelio Morales. For Lucky 8 Star Quest Incorporated, our authorized representative for that is Attorney Angelo Nino Santos. For Visayas Cockers Club Incorporated, Mr. Christopher Santiago. For Gusto ni Senator Pia, malaman... Complete, not just representative. Position, Yes, complete. Mr. Chairman. Kasi baka mamaya, ito, isa lang tao ito. Gusto niya malaman yung... We will provide, Stockholder, Mr. Chair. yeah, the incorporators, the board of directors, and the whole management team from the president, the vice president, the general manager. Anyway, Senator Pia, later on sa hearing natin, produce mo yun at i-present mo dito, dito sa hearing natin para ma-put on record kung sino yung mga tao na yan, ha? Yes. Yes, Mr. Siguro, Mr. Chairman, since she only has itong sabi niyang representative, yun kahit isang name na nga, ituloy na niya yun para we can do our research on them and then later on, at the proper time, I leave it up to you, Mr. Chairman, pag ready na sila, ibigay nila yung kompleto. Pero pabigay na lang natin yung part na yun. Okay. Ipatuloy natin. Yeah, we will require you to submit the latest general information sheet submitted to SEC, itong mga licensing na ito. Pasabit niyo sa amin, ha? Yes, Mr. And aside from that, gusto talaga ni Senator Pia na para put on record dito sa hearing, banggitin mo mamaya yung mga pangalan ng mga tao niyan behind these 7 companies na binigyan niyo ng license. Later on, kasi unahan muna natin yung paghahanap ng mga missing persons. Balikan ka namin mamaya. Is it okay with you, Senator Pia? Of course, Mr. Chairman. In fact, I don't expect na matapos nyo naman to today. So I have lots of questions I want to prepare and later on I have 2 doctor's appointments. So with your indulgence, I'd like to propound many more questions later on. So go ahead with your flow. Di na ho ako mag-i-interrupt pero may reserve lang ako ng mga questions ko. Hindi ka nag-interrupt. Your interruption is very necessary for this. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. With your indulgence, kung after your doctor's appointment, balikan mo kami dito at importante yung mga tanong mo. Maraming salamat, Senator Pia. So, from here, bigyan mo muna natin yung opening statement ni Chief PNP. Pakinggan mo natin. Go ahead. Mr. Chair, Your Honors, magandang umaga po. To the Honorable Chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa, all the distinguished legislators present here and joining us online or virtually, the resource persons and attendees present today. Magandang umaga po sa ating lahat. Philippine National Police manifests our full support, noble intent and endeavor of this honorable committee on the hearing and investigation in aid of legislation
on the missing persons allegedly involved in Sabong and Isabong related incidents, with the end view of recommending legislative measures that would address similar incidents. In fact, your Philippine National Police, through our Criminal Investigation and Detection Group, is investigating on the matter, wherein the details will be presented during this hearing, should the Honorable Committee requires. The PNP lauds the wisdom of the legislator in pursuing the foregoing investigation. Enforcing the law against criminals and other lawless elements is our mandate, and we hope that with this investigation, witnesses come out in the open so that we could easily identify the perpetrators and hold them accountable for their criminal acts. These numerous incidents in different areas or regions since last year is alarming. And truly, we agree that this is a challenge to the investigation part of law enforcement. However, with some leads and pieces of evidence discovered, eventually we could file the appropriate charges and keep the perpetrators behind bar without bail and bring justice to the victims and their families. On behalf of the entire Philippine National Police, I would like to express our sincerest gratitude to the distinguished chairman and the members of this committee for inviting the PNP to this public hearing and inquiry in aid of legislation to address such problems in the country. This is consistent with existing programs and activities of the PNP. And as one of your law enforcement agencies, we are with you in all the measures undertaken that will enhance the enforcement of our laws, rules, and regulations for a highly capable, effective, and credible police force working in partnership with a responsive community towards the attainment of a safer place to live, work, and do business. Maraming salamat po, Your Honor, and we will be ready to give you the details of the ongoing investigation. Wait. Thank you, Police General Junardo Carlos. Again, my brotherly reminder sa inyo. Number one, bilisan nyo yung investigasyon ninyo. At sana meron ng resolution ito in ito coming days. Alam ko meron kayong mga leads at napakaraming leads yan. You exploit all those leads. Number two, please monitor all our policemen down to the lowest level of command, yung mga police station. Sabihan niyo yung mga commanders ninyo doon na bantayan nyo ating mga pulis at nakakahiya kung sila na naman ay mang-hold up para lang pang isabong. I-account ninyo yung mga tao ninyo para hindi tayo malagay sa kakahiyan. Yun lang. Thank you. Mr. Chair, we will do that, sir. We are doing that already, sir. We'll continue following instructions. Yes, maraming salamat. So, from here, we will hear case number 1. As I've said, una magsalita ang progress report ng PNP sa kanilang investigation. Susunod, sasagutin ito ng management ng arena kung saan nangyayari yung kung mayroong abduction or basta missing person. Then, lastly, yung pamilya na andito ngayon. So for case number 1, ito yung nangyari doon sa Manila Arena last January 13, 2022. This case opened the floodgates of all the other unreported and unacted cases. Dahil nga, unreported, so unacted. Nung nag-follow up ang CIDG, dito lang nalaman na umabot na pala ng 31. So ito yung pinakaunang case na nag-open up ang lahat. So case number 1, Manila Arena, last January 13, 2022, victimizing Jad Claude Vinson Inonog, Marlon Bakay, James Bakay, Mark Joseph Velasco, Rondel Cristorum, and Ruel Gomez. 6 sila, 5 taga Tanay Rizal at 1 taga Manila. Yung taga Manila, yung isa, yung gaffer. So, andito yung mga mahal nila sa buhay. I think that they are complete according to our COMSEC. So, PNP, what's your update on this case? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. May we be allowed, sir, that our Special Investigation Task Group to present the
briefing the presentation as to the updates and what police actions have been done by our Philippine National Police, particularly our CIDG under Police Major General Bert Pero, sir. Go ahead, you have the floor. General Pero. Mayong buntag, sir, Mr. Chair, and Your Honors. Our SITG commander tasked to brief this morning is Colonel Averin, and he will be briefing us on the progress of our investigation. Thank you, sir. General Pero, I would like to thank you. Kahit na you are only 6 days away from your retirement, still hindi mo binibitawan itong kaso ng Isabong 31.